Naniniwala ho kayo mga kababayan, Philippine Marine na hawakan o aarugain si Gutesa? Parang hindi ho ako makapaniwala dun mga kababayan, mga boss chief amo sir. Philippine National Police nakasuporta sa gobyerno, AFP suportado. Tingin ko ang gustong banggitin nito, yung mga retired na malalakihuan dyan, mga bossing. Pero kung sasabihin niya, Philippine Marine, Raulo, lokohin mo pa kami. Doon nila kung nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon at doon nila tawagin. Pero alam mo, Sir Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, etong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyaring perahan eh. Yung kanya nagdi-deliver na pera, sinabi niya yung katotohanan. Totoo na agad yon. Malay mo, gawa-gawa nyo lang yun. Diba? Kayo-kayo na nagdala dyan kay Gutesa. Halata nga ng mamamayang Pilipino, nabalubaluktot yung pinagsasasabi niyan. Okay. Ang sinabi nga doon, bentang tao, ang tao ni Saldico. Hindi mo lang tinatawag kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, baka sa susunod. Di ba? Baka sa susunod. Kasi kung matatandaan nyo mga boss chief mo, sir, ang pinakahuling hearing, ito yatang kay Gutesa eh. Di ba? Ngayon, sa susunod na hearing, November 14, baka ipatawag yung mga tao na yan. At kailangan ilabas nyo din si Gutesa. Hindi yung biglang, wala, may sakit to eh. Wala, ayaw payagan ng Philippine Marine. Kuno. Hindi ako naniniwala dito kay Defensor na Philippine Marine ang magtatago kay Gutesa. Di ho? consistently minimension. Hanggang ngayon, hindi sinasabi na. Sir, so dapat sana, tingnan nila, ano yung katotohanan sinabi dito at malaman natin yung katotohanan. Uy, Chi, shoutout sa'yo. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado na pakinggan ng milyon-milyong Pilipino. Right. And I think that should be the Na Kengkoy, yung mga pinalabas, at Kengkoy, yung mga pinagsasabi, di ba? direction of the Blue Ribbon Committee. Hindi naman, sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well. Right? Correct! Anak ng puta, anak ng pusa, ano ko hindi mapapamura ka naman talaga dito kay kay Defensor eh, no? Ganun lang. Binabanatan, tinitira. Kasi inaalam, sinisigurado kung totoo yung mga sinasabi. Fact-checking ang tawag doon, Brad. No, akala mo, binabanata. Hindi. Dahil doon pa lang, sa mga salaysay, mga boss chief mo, sir, miski po si Chi at si Mark Estacador at si Viola G, hindi po nila kayang papaniwalain. Right, that is just a basic, that's Palpal. Oh. the first thing to do when somebody accuses somebody of something else, you have to fact check them too. Supalpal. Di ba? Tama naman yung sinabi. Hindi tinitira. Hindi binabanatan. Pina-fact check yung sinasabi niya. Doon nga sa salaysay niya, doon sa affidavit ang nakasulat, kailangan niya ng witness protection program. Pero doon sa kanyang sinasabi, hindi naman daw. Sabi ni Ma'am Chris Rose, Mark, mismo yung uncensored. Ano? Ay, naku po, etong si Defensor, mga kababayan. Eto, dito naman tayo. Isa pang topic, no? Yung kay Gutesa pa din, no? Public. The question is, ano ang yung sa notary public naman, mga bossing. no? Ang punto kasi diyan is sa pagkakaunawa ko, ang pinawalang bisa or ang sinasabi ng husgado, hindi po ito ninotaryohan nung taong nakapirma doon who appears to be the notary public. The question is, ano ang epekto doon sa salaysay ni Gutesa? Does it mean that just because it is not notarized by that lawyer whose name appears there, these are all lies? No? Ibig sabihin po noon, hindi lang pwedeng gamitin yon sa kahit na anong yung sabihin natin, it cannot be binding as far as third parties are concerned. But as far as Gutesa is concerned, no, kung yung sinasabi niya, ito yung salaysay ko,
hindi naman magbabago yan kung saan notaryuhan o hindi eh. Di ba? Because the truthfulness or veracity is Kaso kung ano-ano po yung sinasabi, sir, Notary Public, marami yan dito sa recto, sabi ni Ma'am Fatima Ramirez. different from the fact that it is binding as far as he's concerned and insofar as third persons are concerned. Oh, ito pa. Oh. Okay. Why do you think sa'yo dinaan si Orly Gutesa? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Marcoleta. Because at that time, when he told me the first story, si Senator Marcoleta was the chairman then. Nung So you're umattend na close siya, to Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, wala, nagbago na. It was the day, yeah. So you're the close day to, after, if I'm not mistaken. so you're close to Senator Marcoleta? Ever since, when I was in Congress, yes. Habang ang sinabi, meron sinabi si Pebbles Talakera na si Gutesa daw ho, kapatiran o dun sa INC, no? Si Marcoleta, INC. Ito bang si INC din? Etong si Mike din, INC? Parang dun yata sila magkakasama, magkaka-close eh. Okay, so clearly until now, because sa'yo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Yes. Okay, why, he was a surprise witness, no? He wasn't on the top. O yan, sasabihin na naman ni defensor niya, tingnan mo, tinitira mo ako. Pero tinatanong ho, inaalam lang lahat. Ayaw lang nilang magbalita nung tipo bang kasinungalingan. Di ba? Kaya hinahalongkat nila yung katotohanan talaga. Sabi ni Tommy Cereza Post, yes boss, INC din, si defensor. Mukhang alam na. Pocket that day. That's why Yes. everybody calls him a surprise witness. Why did it have to be like that? But hindi na lang siya in-announce beforehand. Kasi from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta requested Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then, and he was allowed. Si Gutesa was allowed to give his statement. Alam niyo po, nung unang-una bago lumabas itong si Gutesa, mga boss, si Pamo, sir. Parang gusto nilang ipaintindi sa taong bayan na, kumbaga, wala lumapit kay defensor, lumapit sa akin tong si Gutesa kasi kilala ko daw po si Marcoleta. No? Kumbaga, mga boss, si Pamo, sir, bilang Mike defensor, parang, sige, papakilala kita. Orly, eto si Marcoleta. Siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee nung panahon na yon, nung time na yon. Tapos wala na, labas na, di ba? At least naipakilala. May sasabihin daw to eh. Gusto daw tumistigo nito eh. Pero parang ang nangyayari ho, mga boss, chief, amo, sir, mas mukhang kabisado pa ni Mike Defensor lahat ng pangyayari. Yeah, but he was presented during the hearing na not before. Hindi nasabihan basically si Senator Ping Lacson that there was a surprise witness. So, My point. Hindi naman yun. Again, in the committee deliberations, that is very immaterial. Kasi if the committee chairman will allow, and the committee allows it, and then sinabi ni chairman, huwag ka mag-present dito, i-vet muna natin yan, then gano'n ang mangyayari. Ito pakita ko lang po to. Para, ito post ni Attorney Makalintal. Ano yan? Hindi makita eh. Naka kasi siya, tawag doon? Yung parang AI na background. Ayun mismo, pareho ng pirma, yung petition niya. Sorry, nakikita ba? Sir, hindi makita. Naka-chroma kayo, sir eh. So, it disappears. pero, Sorry. So, ito yung kay Makalintal. Tawa nga ako ng tawa. Pareho dun sa kay Gutesa na... pero, Yung notaryo? ang mahalaga kasi dito yung forensics ng signature. Correct. Lalo ko rin, nung cabinet secretary ako, may nakita ako mga signatures ko na parehas. Na humihingi ng 10% sa mga projects sa mga mayors. No? Agree. Ibig sabihin, pareho. Dahil madali naman yung forge eh. No? Kaya ako mismo natawa eh. Ba't ako may signature dito? No? Asking openly for 10% sa projects. Natawa ako ron. Ibig sabihin, sinasabi ko lang, Kong, ang mahalaga kasi ay may forensic na investigation dun mismo sa signature. But because it can be forged. Also, Kong, alam mo, sir, Gawin nila yun.
pati ho yung notaryo, mga kababayan, in-explain ko na ho sa inyo. 'Di ba? Kung meron notaryong luma doon sa tao na 'yon, dadalhin lang nila sa rekto. Kayang kopyahin na ho yun. Kumbaga, nung tayo ay mga nag-aaral pa, babakatin lang ho yun. Tingnan nila sinong nang loloko at sino ang nasa likod nung pagpa-discredit kay Gutesa. Pero mas importante sa akin, kunin nila yung substance sa sinabi ni Gutesa. Nasaan yung 90 na nakaisaldi ko na nagdi-deliver ng pera, patawag nila. Nasaan si Mark Texay? Nasaan si Paul Estrada? Tama yun, ibisigan nila yun. But what is material to us as Filipinos, malaman ng bawat mamayang Pilipino, totoo ba itong nagdi-deliver ng pera? Sana Saka na, kailangan yung magpakita ng ebidensya. Wala bang mga CCTV camera dyan man lang? No, na may mapakita kayo? Na para madali naman namin paniwalaan yan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, iba na ho ang Pilipino ngayon. Hindi makikipag-usap ang Pilipino sa iyo kapag wala kang ebidensya ipinapakita sa kanya. galing tong perang to. Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang nawawalang pera Tsaka sa mahalaga bansa. kung ang sinasabi nyo, hindi siya nagtatago. Hindi Anytime siya pwede nagtatago. siyang lumabas, lumantad. Yes. Yeah, sigurado ka dyan, ha? Boying! Oh, ombudsman, hindi daw nagtatago si Gutesa. Patawag nyo na. Alam ni Mike Defensor kung nasa si Gutesa at mukhang kapag pinatawag ninyo, kayang palabasin ni Mike Defensor itong si Gutesa. Boying! DOJ! Oh, ayan pakinggan nyo yung sinasabi ni Defensor. Alam niya kung nasaan at kaya niyang mapalabas. Basta pinatawag siya either ng DOJ, NBI, Senate Blue Ribbon, no? Yun ang sinasabi nyo ngayon. Yes. Well, papatawag naman siya next week. Yes. Sorry, November 14. Assuming that Senator Ping Lacson becomes Blue Ribbon Committee Chair again. And by the way, also, sorry, Congressman, pero I have to set the record straight kasi nakakausap din namin yung the other side, the other parties to this. It's also not true na hindi nila investigahan what Gutesa said. In fact, Senator Ping Lacson himself told us kukunin nila yung ledger. Sorry, what do they call it? Yung journal where yung to verify the claims about the truck coming in and out of the house of Alam mo, former Speaker okay Juarez. yan. Mag-concentrate, patawag nila yung notaryo. Correct. Reg. So may investigations naman to Si Gutesa nga, ipapatawag daw. Yung notaryo, yun, nag-ano na ang RTC Sabi, peki nga daw. Diba? So si Gutesa na ang tatanungin. based on the Gutesa's testimony. So it is happening. It's not true that it's not happening. It's not happening, Reg. They haven't called the 90 people that are assigned. May 7 police na active police na nasa PSPG, hindi nila pinapatawag. Merong mga taga-Air Force, itong mga ex-Marines, basta total of 90. Wala pa sila. Saan naman makuha? Saan naman yun? Ngayon ko nga lang narinig yung 92 na mga kapulisan na sinasabi mo. Pinatawag doon. Yung si Paul Estrada, dapat yun. May warrant na yun sa Senate. Dapat yun, nagkaroon na sila ng subpoena para itong dalawang to magsalita. Wala kasi si Senator Ping Lacson kung as head ng Blue Ribbon For a few weeks. Presumably, mag-a-assume lang siya sa middle of November. So Pero ang tanong ko si Cronald, bakit yung ledger ang sige, imbestigahan nila. Pero okay yan, yung ledger, kung sino to. Pero ito po ng substance natin, mas critical to sa atin yes. Now, Hindi ho kasi nila pwedeng ipagpilitan lang kung ano yung sinabi ni Gutesa, yun na yun. No? At susunod lang sila doon sa sinabi ni Gutesa. Kasi halata naman ho na mamamayang Pilipino na may pattern lang sila Na meron lang gusto silang palabasin. Tapos imbitahan yung kusino, yung mga sinabi, mga pangalan, etc. Sabi nga ho, di ba, nung reporter, ang sabi nung nagtatanong, pina-fact check din namin yan. Malabong lumitaw si Gutesa, sabi ni Sir Chris Angel. Pero anyway mga boss chipa mo sir, gabi na din at pagod akong maglipat ng mga gamit, no? Bukas, mamayang gabi naka-live ulit tayo mga boss chipa mo sir. At panigurado, huling vlog, nyo nang makikita itong pintuan na ito. Dahil sa susunod, doon na tayo sa susunod na studio natin. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.